Hello mga ka-legit Davercads, another updates po tayo kung saan itong si Bossing naman ngayon ang pinupunteriya ng followers ng It's Showtime patungkol sa isang insidente sa Sugod Bahay mga kapatid segment. Ang lahat ng yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang bell for more showbiz updates. Bago tayo magsimula sa ating updates for today's video, ay nais ko po muna magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers po natin na nag-aabang at nakantabay sa mga videos natin. At ngayon, bago tayo magsimula, ay lumabas na po yung TV ratings, no? Na last October 5, 2023, kung saan pang number 14 pa rin po ang EAT. At sumunod po ang Eat Bulaga na pang 18, no? Medyo malayo-layo. Apat po yung kanilang pagitan bago po sa kanila, and then sumadsad po ng todo ang It's Showtime. Kaya naman po naglabas ng ilan sa mga news ang Lion here, no? Sinasabi po nila na nagbenepisyo daw ang EAT at ang Eat Bulaga o yung generic Bulaga sa pagkawala ng It's Showtime by default. No, kasi nga sumadsad ng 2.6% yung kanilang noontime show sa A to Z GTV tsaka Kapamilya Channel. Tapos, yung Eat Bulaga naman ay tumaas ng 3.8. Dati kasi pumapangalawa pong It's Showtime eh. So, dahil po sa issue na kinaharap po nila, yun po yung kanilang inaabot ngayon. Pero sa totoong buhay lang, kung pag-uusapan po yan, parang hindi po ata fair dito po sa Eat Bulaga na sabihin po nila na parang nagbibenepisyo ang TVJ, no? Ang EAT sa pagkawala or bin po sa issue na kinaharap ngayon ng It's Showtime. Kasi kahit po naman walang issue or hindi po suspend ang It's Showtime noon wala pa silang issue na kinaharap, nagna-number 1 pa rin naman talaga ang EAT. Kaya po napaka-unfair naman ng balita na yun, So anyways, ngayon nga ay pag-usapan po natin ang isang balita na kung saan ay kabi-kabilaan na naman po yung pangbabatikos ng ilan dito po kay Bossing. Kasi po ito pong tape or Television and Production Exponent Incorporated. Kunyari, mga tahimik lang po sila sa umpisa. Kunyari, tahimik lang sila sa gilid. Pero ang totoo niya, natutuwa po sila sa mga bumabatikos dito po sa number 1 noontime show sa Pilipinas, ang EAT. Dahil po, ito nga, no? Dahil meron po na naman na nagbabanta na magreklamo sa MTRCB patungkol po dun sa issue ng isa sa mga Sugod Bahay mga kapatid segment. Sabi naman po ng ilan sa mga news, no, natakot daw maireklamo ang EAT sa MTRCB. Kaya naman daw agad itong si Bossing Big nagsorry at nagpaliwanag sa pagbibiro ng isang contestant. Kasi alam ko po na napanood nyo to, naloka ang legit Davercads who sa sinabi ng winner sa isang segment ng EAT na si Mang Ador na dating sundalo. Yung senior citizen na ex-army ang nabunot ni Vic Soto na Grand Daily winner. Habang kinakausap ito ni Jose Manalo, Wally Bayola at Zombie ay nabanggit na matanda na ayaw na raw lumabas ng bahay ang misis niya at gusto lang daw laging nakahiga. So, nag-alala ang host sa kwenta ng winner kaya nag-follow up question si Bossing Big kung bakit ito nakahiga na lang. So, pabirong sabot nga nitong si Lolo sa mga host na naghihintay na may pumatong. So, yun po yung kanyang sinabi na talaga namang sinagap agad ng ilan sa mga bashers po ng EAT. Kilala nyo na po yan. Kung sino po yung mga yun po yung followers ng Kabayo at ng generic Bulaga. Buti na lang at maagap ang mga host at ipinaliwanag ang naging kasagutan ng matanda. Maski ang nanalong Lolo ay aminadong nagbibiro lamang siya. Agad naman humingi ng paumanhin si Bossing Big sa viewers. Kung ano man yung nabanggit ni Kuya kanina, ay wag nyo naman bigyan ng mali siya. Diba? Syempre tama naman. Ito ay kwento-kwentuhan lang, biro-biroan lang. Baka na naman bigyan ninyo ng ibang ibig sabihin. Bigyan ng mali siya, wala naman po yun. Iyon ang pagpapakumbabang sinabi ni Big sa national TV, ilang minuto matapos magbiro ang Lolo.
At least, 'di ba, pinaliwanag po nila agad. Nag-iingat lang sila at pinag-iingatan lang nila kasi alam naman natin na lahat po ng mga binabanggit do'n parang bantayan na lang ng issue. Bantayan na lang kung sino po yung magkakamali at kung sino yung susunod na ililigwak na tatanggalin sa ere. Yun na po nangyayari ngayon, eh. May mga nagsasabi naman na inunahan na ni Vic ang paliwanag ng pagso-sorry dahil baka ireklamo na naman sila sa MTRCB. So, yun po yung ilan sa mga usap-usapan ngayon kasi parang do'n po sa sinabi po ni Bossing medyo ano siya do'n, medyo seryosong bagay po yung kanyang sinabi at agad-agad sa segment na yun ay pinaliwanag po niya agad kasi nga po kailangan po talaga is meron kayong kumbaga hindi man niya tahasan na parang nag-public apology siya. Pero dun po sa tema ng kanyang pananalita, parang siya na po yung humihingi ng paumanhin para dun sa nagawa ng kanyang viewers. Kasi kung tutuusin, hindi naman directly yung host talaga ang nagsalita ng gano'n, 'di ba? At sinabi rin naman po or aware din naman po ang lahat na yun po ay biro-biroan lamang. So dahil po dun sa ginawa ni Bossing, marami po na naman ang mga umaangal na naman sa social media, 'no? Matapos po nilang igisa, matapos nila na talagang kung ano-anong nga sabihin nila dito kay Master Henry Joey De Leon, si Bossing Dick na naman ang kanilang pinupuntirya. Pero sa ngayon, wala pa rin naman pong reaksyon o wala pong deadma lang po ang MTRCB patungkol sa issue na yun. Dahil totoo naman, wala naman talagang dapat ika-issue dun sa nangyari na yon. So, sabi nga ni Master Henry nung mga oras na yun, huwag kayo mag-alala, ako na naman ang titiryahin. So, ganun po yung sinabi niya kasi palaging si Master Henyo nga po lagi yung meron silang sinasabi, no, may mga mema sila patungkol sa mga host na ito. So anyways, so makikita naman talaga natin at talagang tsak na tsak tayo na very wholesome naman talaga ang noon-time show na ito. So, talagang mga malisyoso lang mag-isip yung mga bashers. No? So, tama lang yung ginawa ni Bossing that they need to explain everything bago pa po lumala ang gulo at lumala ang apoy. So, dahil dyan, narito naman ang ilan sa mga komento at inyo pong mga reaction patungkol sa last update natin. Ito po yung ating upload last Saturday, ano? Doonayin natin ang komento mula kay sabi po ni Miss Maria Janela Baranda, si Lola Belen ang saya, talented pa, mana nga sa kanyang apo niya. Ang daming pa-chocolate pa, yung pantapat ng sa tape na si Candy, hindi talaga papatok yun kasi basta na lang sumulpot, kabuti. Ano bang karakteran niya? Sabi niya, ano? Dami niyang advice sa mga contestant at yung sukol-sukol lang na punchline niya. Kaya nang sinabi na uwi siya sa Pinas at pupunta ng TV5, abangers talagang lahat. At may sari-sariling guesses ang mga tao kung sino ang gaganap. Although majority knew na si Wally nga at lalo wala siya sa sugod. Ayun. Totoo naman po, siya po talaga yung talagang gaganap. Dahil kamukhang kabuha naman talaga niya, no? And of course, another comments coming from Tre Black. Trying hard and ang tape bulagta kahit anong gawin nila, never talagang mahigitan ang legit Davercats. Lalo ngayon parang bumalik ang kalyeserye na parang net serye sa katauhan nila, lalabilin. Ang tawag na po ng ilang sa mga netizen natin doon, from kalyeserye 2.0 to gimme serye, no? Parang ganun po yung sinasabi nila na parang mas maraming karakter pa ang lalabas. Sabi naman ni Clary Pareno, mga bashers na excited pala sa pagdating ni Lola Belen. Mga bashers talaga kayo na ang natitirang viewers ng kabila makikisuyo pa kay sa EAT. Nawalan tuloy sila ng viewers. Trolalo. Pati nga yung mga bashers nag-abang din kay Lola Belen sa pagdating niya, diba? Halos nilangaw na at wala na po talagang nanonood dun sa kabila ng live. Parang pinapanood na lang nila yung replays nung kabila, no? So, sabi naman po ni user KY, sabi, expected na mga tao na si Lola Belen, na-excite lang sila kung paano ang atake ni Wally sa karakter na na-miss nila si Wally sa kanyang impersonation. Kasi naman magaling naman talaga na impersonator itong si Wally, no? Kahit anong karakter ang ibigay mo sa kanya, talagang nabibigyan niya ng justisya.
And of course, another comments to Hexor Time. Sabi niya, daming tawa ang dala ni Lola Belen kahapon sa mga brand pa lang na dinadala, nakakatawa na. Tapos, ginaya pa niya ang boses ni Papa Ethan. Sobrang nakakatawa talaga ang live kahapon. Naku, baka mamaya si Wally rin ang lumabas na Papa Ethan. Pero imposible kasi kamukha niya si Alan Kay, 'di ba? So, yun po yung aabangan natin sa mga susunod nating updates kasi binalita po ni Lola Belen na papunta po si Yaya nito pong pamilya ito, ng pamilyang ito. So that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe for more updates.